God po for another beautiful Sunday morning. Amen. And to all beautiful people, amen, magandang umaga po sa bawat isa. No, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Amen. So, nasa exciting part pa rin po tayo sa ating team for this year. No, and I believe po it's more exciting dahil mas lalo natin ngayong na-appreciate yung relasyon na meron tayo sa Diyos. Amen. Our intimate relationship with Him. Amen. And tunay nga po na hindi naman po ibig sabihin na pagkatapos ng year na to, hindi ka na may excite, no? I believe po, no, na higit lalo yung excitement na mararamdaman natin for next year. Amen. Dahil patuloy na nagiging malinaw sa puso natin kung sino ang Diyos. Amen. And because of that, patuloy din po natin nakikilala yung sarili natin, who we are in Christ. Amen. Kaya nga po, I believe, no, magpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Amen. And tunay nga po, that excitement, no, is out of our relationship with Him. Because we enjoy, no, yung intimate relationship natin sa Kanya. Kaya tayo nag-e-enjoy ngayon. Kaya we enjoy, no, whenever we come to church, nag-a-attend tayo sa ating mga GE, no. Excited lagi yung puso natin. Amen. And this morning po, no, I want to remind you all and encourage you, no, as we praise our Jesus through a song, as we worship Him. No, let us set our focus on Him. Amen. Let us set our gaze on Him. Ituon po natin yung ating attention sa Kanya. Amen. Dahil tunay nga po na kung saan nakatuon yung attention mo, yun yung mas naririnig mo sa puso mo. 'Di ba? So, tunay nga po na never nag-stop na nangusap ang Diyos sa puso ng bawat isa. Amen. And I believe po right now, at this moment, patuloy na nangungusap ang Diyos sa puso natin. Amen. But minsan po, bakit hindi nare-recognize ng tao yung boses niya? Kasi po yung tao, minsan mas kilala niya pa yung boses ng mundo, yung boses ng pangamba, yung boses ng takot. Mas alam niya pa yung boses na yon, no? Kaya nga po, I encourage you na iset po natin yung focus natin kay Jesus. Amen. And continue hearing and hearing His words. Amen. Kasi po, doon po natin lalong marirecognize yung whisper ng Diyos. And that whisper is so powerful. Amen. That whisper is a still small voice. Amen. Which is the voice of truth. Amen. Dahil patuloy po nating naririnig, patuloy po tayo nagsispend ng time sa salita ng Diyos. Yun po yung patuloy na mai-instill sa puso natin, yung katotohanan. Amen. Kaya nga po, kahit anong sigaw ng mundo, kahit anong sigaw ng takot, kahit anong sigaw ng karamdaman mo, amen, talagang kung maririnig mo po yung whisper na galing sa Diyos, yung paano mangusap ang Diyos sa'yo, no? Yun po yung mas pakikinggan mo, amen, sa puso mo. Hallelujah. Talagang napakasarap po, no, na talagang manatili tayo sa presensya ng ating Diyos. Amen. And tunay nga po na as we worship Him, alam ko po na wala pong ibang maitataas dito sa lugar na to kung hindi si Jesus. Amen. Sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos, ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Napakabuti po niya. And inaanyayahan ko po kayong lahat na isigaw natin ang tagumpay ni Kristo. Hallelujah. Let us raise our hallelujah louder than the enemy. Raise our hallelujah louder than the unbelief. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we raise our hallelujah in the middle of the storm. Thank you, Jesus. Hallelujah. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. Let's sing it out. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. My weapon is a melody. Yes. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. All together now. I'm gonna sing in the middle of the storm.
praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Woo! Jesus. I raise a hallelujah. Breathe everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. No weapon formed against us shall prosper. Jesus is within us. Thank you, Lord. We'll sing it a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, church. Sing a little louder. Yes. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Hey! Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Come on, let's sing it a little louder. Yes, You gotta Jesus. hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated. That is defeated. The King is alive. We sing one more time. Gonna Yes, sing. Jesus. In the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. We declare, King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Let's raise it like a banner. Yes, Jesus. Yes, we raise our hallelujah. I raise a hallelujah to you, Jesus. I raise a hallelujah. Hallelujah. Let's give the shout of victory. Thank you, Jesus. Woo. Let's continue to Hallelujah. praise the Lord. We will not stop and we won't stop. Hallelujah. Thank you, Jesus. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. And
whatever you want to do. And now I'm ready for whatever you want to do. Come on, church. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And in you, Jesus, the best is yet to come. And I'm believing the best is yet to come. Now, oh, Jesus, the best is yet to come. Yeah, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. We will never stop, Jesus. We will declare. Yes, I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God has made me a promise, and you won't stop now. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God has made me a promise, and you won't stop now. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise, and you won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and you won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Patuloy nating purihin at sambahin ang nag-iisang Diyos sa buhay natin. Tunay nga, Lord, na ika'y tapat, ika'y dakila, Lord God, sa buhay namin. Tunay nga na ang salita mo, ang pangako mo, Lord God, ang siyang totoo sa aming mga buhay. Kailanman, Lord God, hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah. Truly, that your
Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilang mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilang mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilang mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilan mo'y di mapapantayan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa iyong mga nilikha. Tunay nga po, O Diyos, sa iba't ibang panahon, sa iba-ibang kaparaanan, ikaw ay nangungusap sa iyong mga nilikha, Panginoon. Even sa nature na aming nakikita, walang dahilan para hindi namin marinig ang iyong tinig, O Diyos. Gaya nga po ng iyong sinabi sa Proverbs, "My son, give attention unto my words, and incline your ears unto my saying, for they are life to those who find them, and health to all their flesh." Tunay nga po, O Diyos, ang pakikinig sa iyong mga salita. Ito ay nagbubunga ng tunay na buhay at kalusugan sa aming mga physical na katawan. Kaya nga po, O Lord, sa umagang ito, ikikiling po namin ang aming pakinig sa pamamagitan yung mga salita, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, ang mga salita mo ay magbunga sa aming buhay ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Alam po namin, O Diyos, na sa umagang ito, kami ay bubusugin mo ng iyong pag-ibig. Kami ay bubusugin mo, O Diyos, ng iyong mga salita, Panginoon, na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa.
Kaya nga po, O Lord, handang-handa po kami, Panginoon, na sa umagang ito, sa iyong anak na gagamitin. Alam po namin, O Diyos, ang iyong pong masaganang pagpapala ay amin pong mararanasan sa umagang ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo purihin ka sa awit, tinataas ang aking piling, tinatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Good morning po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo mga kabad ko sa Panginoon? At minsan pa tayo nagsama-sama dito. Okay? May nagsabi sa akin na kapag daw, matagal na to, bago pa pala akong Kristiyano noon, bago ka umalis sa bahay ninyo, tumingin ka, pakatignan mo maigi yung salamin, sabi niya, para makita mong itsura mo doon. And after mo nag-attend, sabi niya, balik ka doon sa salamin na kung saan ka nagnanalamin. Mayroon kang makikitang pagkakaiba. Iba kapag ikaw ay nagpuri at dumulog sa Panginoon. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yung peace na sinabi ng Panginoon na pangako niya sa iyo, mararanasan mo rito. Kapag sumasamba ka sa Panginoon, yung kapayapaan ay dumadaloy sa iyo. Nagmamanifest yan sa buhay natin. Kaya tayo ngayon sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso natin kapag ko sa Panginoon sa pagbibigay at tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Sa aming pagbibigay, Panginoon, kalakip dito ang aming pasalamat. Kalakip dito ang aming pag-ibig. Kalakip dito, Panginoon Diyos, ang isang pribileyo na kami makapagbahagi ng aming tinatangkilik sa gawain, Panginoon. Kaya maraming salamat na ibinigay yung pagkakataon sa amin na kami makapagbigay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. And I'm moving forward.
welcome po to CFSM. And I would like to grab this opportunity to invite all of the youth sa ating Youth Hangout Picnic Jamming this coming Saturday, 2 p.m. Mga mommies and daddies, please encourage your sons and your daughters to join us this Saturday po sa ating jam session sa Astro, and dito po sa YBS ang ating pick up. Ayan, tayo po natin tumayo at magkamayan. Let's welcome one another. Present is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and you won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and you won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and you won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and you won't stop now. Okay, good. Praise God. Okay, good. So tayo po ngayon ay I believe na tayo handa na sa pakikinig sa salita ng Diyos. At tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga kapatiran natin, sa mga ginagawa ng Panginoon. At tunay na ang Diyos ay tumigilos sa bawat isa at amin mo ba? Hello? Ayun, tumigilos ang Diyos sa bawat buhay ng po natin. Kaya sa oras ito, ang ating pong tema ng buong taon, enjoying the intimacy with God. I hope ang intimacy ng Diyos ay atin pong naranasan ngayon. Tayo nag-enjoy. At tunay na ang ating quarter ngayon ay yung ating last quarter, proof, mga katibayan, ebidensya na atin pong meron tayong intimacy sa magitan narinig natin ang boses ng Diyos, ay nagtinig ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? So, ang intimacy ay, I believe na ito'y progreso, no? Process siya. Hindi malagad po ay tayo intimate, kundi sa magitan ng mga pinag-aaral natin, ay tayo po ay napapala at tayo po ay tunay na nabigyan ng pagkakataon na tayo po ay maging intimate sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. At ang ating pong message ngayon sa mga ito, the sheep hear my voice. So, salamat sa aking PowerPoint, napagandaan ng PowerPoint ko. So, ang mga stupa ay narinig nila ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos sa lambuhay. At ating na-recognize, ating na-discern kung ano ang boses na ito, ang boses ba ng ating sarili, boses ba ng mundo, o boses ng Diyos. We can discern, we can know kung alin boses ito, kung ito'y galing sa Diyos.
So, ating po pag-aralan sa gabi ito, o sa umaga ito. So, okay? So, ating verse. Okay, John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, tunay na ang mga tupa ay narinig nila ang boses ng Diyos. At kilala ng Panginoon kung sino sila. At tunay sa Tagalog, ay nakikinig, no? Nakikinig ang mga tupa. So, mga tupa ay nakikinig sa Diyos. Nakikinig sa tinig ng Panginoon. At kilala na ang Diyos. Kilala ng Diyos ang sila, kung sino sila. So, okay? So, ating point number 1. Next slide, please. They hear and know the voice of God. So, narinig nila at alam nila ang boses ng Diyos. Yan po ang mga tupa. Okay? So, sabi nga po ng John 10:3, sige, Pinapapasok siya ng tagabantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. okay. Next slide, please. Sige, madam. Okay, 2 Corinthians 5:17, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Okay, sige. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa luma, hiningan niya sa ilong ang tao nang hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Amen. So, kilala ng tupa ang boses ng Diyos. No? Kilala ng tupa yan. At kayo po'y tupa na. No? Kayo po'y tupa na. Ano? So, sabi nga po ng 2 Corinthians 5:17 na ang sino mong nakakikristo ay bago na lang. At siya'y bago na. So, ulitin ko, hindi siya nagbabago, kundi bago na. Kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ngayon ay bagong nilang na. So bakit, paano nangyari ito? Napakaganda po, napaka-importante ito para masabi natin na narinig natin ang tinig Diyos. O bakit natin narinig ang tinig Diyos? Dahil ikaw ay napalitan ng bagong espiritu. So, ang bagong buhay mo yan ay yung espiritu mo. Kaya nga sabi natin, binasa Genesis 2:7, so nanlikay niya, bigyan ng Diyos ang tao, siya po ay galing sa lupa, no? At nung lingan ng Diyos, ang tao ay nagkaroon ng living soul, nagkaroon siya ng buhay, at yan ay sa magitan ng espiritu. At ang espiritu o ang kaluluwa ay hindi mo pwede mag-iulay yan. So sila po ay magkasama naglilikha ng Diyos. Okay? Na kung saan ang espiritu at kaluluwa ay kasama siya. Kaya sabi nga po ng Hebrew 4:12 na i-divide ang soul and spirit sa magitan ng salita ng Diyos. Okay? So, ang tao ay nagkaroon ng contamination ng sin. Kaya ang isang tao na wala kay Kristo ay makasalanan o hindi siya na-born again. So, ang na-born again sa atin, ang spirit, hindi po yung palabas natin. Hindi yung gali, hindi yung anumang bagay, kundi ang ating espiritu. Tangin ay bago na. At ating makasalanan ang ating kalagayan dahil tayo na hawa di na hawa, kundi naman natin sa ating mga ninuno, no? Ating minuno. Kaya dati ba, ang kasalanan, ang pagiging makasalanan, di yung gumagawa kasalanan, kundi yung ating kalikasan. Okay? Pero nung tayo yung gumagawa kay Kristo, hindi yun po ay napalitan. No? Napalitan ng bago. At yan po ay perfecto, banal, matuwid. Dahil yung Espiritu natin at ang Espiritu Diyos ay isa lang yan. Ay, ibig sabihin, pareho lang yan. Pareho lang, sabi ng Corinthians. No? Okay? Hello? Okay.
So parang yan. Kaya kapatid, kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo na buong puso, totoo, hindi papiyaw lang, hindi lang sa isip, hindi lang salta, kundi isang naranasan mo, ikaw ngayon ay isang tupa. At bilang tupa, ay narinig mo ang tinig ng Diyos. Pastor, paano narinig ang tinig ng Diyos? Di nga eh. Sabi nga, kagabi po, sabi ko yung misi. Kagabi, kasi malapit kami sa mga pangsyon Carmelita, sa isa pa. Kapag may kasal, may fireworks yan. So, nalakas po yung kagabi. Narinig ko po. Sabi ko, narinig mo yung fireworks kagabi? Hindi, sabi niya. Kasi po, hindi siya aware. Siya po ay merong ginagawa. So, nandoon siya sa ibang focus, pero nandoon ang paputok. Kaya kung minsan, ganoon po tayo. So, tayo po ay hindi nakapokus. Hindi tayo aware na ang tinig ng Diyos ay lagi nangungusap sa atin. Kala natin hindi na siya nangungusap. Pero, ang totoo, ang Diyos ay hindi tumitigil 24/7 na siya po ay nangungusap at ang kanyang tinig ay narinig ng mga tupa. Kaya po, ikaw ngayon ay bago ng lilang. Anak ko ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ikaw ngayon ay nakarinig ng boss na tinig ng Diyos sa iyong buhay. Lahat ang nakarinig. Sabi ng Amen. Amen. So, narinig po natin. Pero kumisan, kaya kailangan natin patuloy na ma-enhance at makita natin paano tayo ma-enhance, mag-progress, na lalo maging aware sa tinig at marinig natin ang tinig ng Diyos sa ating mabuhay. Sige, next slide please. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Okay. So, ano napapatunay? Ano nag-witness? Nagsasabi sa iyo? At bakit ka confident? Bakit ka may tapang, lakas ng loob? Hindi ka anak ng Diyos. Dahil sa Espiritu ay nangungusap sa iyong Espiritu. Okay? Yan po ang nagbibigay ng confidence sa atin. Sa pagitan, salita ng Diyos ay tunay nga po na ang tinig ng Espiritu ay narinig natin. Kaya kapatid, napaka-basic po yan. Napaka-foundational na kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, nandoon, nagkakaroon ng confidence. Dati, hindi mo siya natatawag na Ama. Ngayon ay natatawag mo siyang Ama, Panginoon, sa iyong buhay. Dati, universe, taas. No? Pero kapag ngayon, you have the confidence, you have the, confidence, katapang, confidence, no? Na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil pinapatutuo ng Espiritu ng Diyos sa iyong Espiritu. Okay? At ang Diyos ay Espiritu, no? Tayo nilikha ayon sa kanyang image. At siya ay Espiritu, John 4:24. Worship Him in spirit and in truth. Okay? So ngayon, ay tunay na ang kanyang Espiritu, ay dahil siya Diyos sa Espiritu, di mo siya nakikita. Pero siya ay totoo, real siya. Sa pagitan ng kanya, Espiritu ay nangungusap sa iyong Spirit at yun ka. Hindi ka sa, kung labas mo, ayun ka. Wala akong pinag-aralan, may pinag-aralan ako. Wala akong pera, may pandaming pera. Hindi ikaw yan. Ikaw ay ang totoo mo, ay ikaw ay kung sino ka in the Spirit. That's who you are. That you really are. Kaya may karamdaman ng katawan, pero totoo, ikaw ay magaling na. Ikaw ay perfecto. Nagkasala ka, totoo, ikaw ay righteous. When you know that, kapag alam natin yan, yun ang mabibigyan ng confidence sa atin na overcome anumang kasalanan sa ating mga buhay. Kaya lagi nating kilalanin, meditate sa ating mga buhay na ikaw ay matuwid at ikaw ay anak ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ba na? Okay? So, ang kanyang fullness, no? We have received nung tinanggap natin Kristo, ang kanyang ang kanyang kapuspusan ay nasip natin. At yan dahil sa biyaya ng Diyos at yung mabuhay. John 1:16.
His fullness is upon us. Kaya tayo punong-puno. Wala tayong kulang. Wala tayong problema. Kapag ito'y patuloy nating narinig sa ating mga buhay, tunay that you will rejoice every day. That you will glad every day. Because not who you are in the flesh, hindi ko sino ka in the flesh, may sakit ako, may wala akong pera. No, hindi kayo yan. Ang totoo ay ikaw ay prosperous. Ikaw ay blessed. Ikaw ay, you are everything in our life. In your life. That's who you are. Kasi at the end of the day, ang flesh, ang pera, ang walang pera, may pera mo, walang kwenta lahat yan. At the end of the day, we are only strangers in this world. Pasamantal lang tayo sa mundo to. Ang basya natin ay kung sino tayo. Kaya ang isang taong hindi tumugap kay Kristo, napakahirap ng kanyang buhay. Dahil siya po ay anuman ang gawin niya, siya pa rin ay makasalanan. Siya pa rin ay huwalay sa Diyos sa iyong buhay. Kaya nararapat lamang i-share natin ang Word of God. Ang gospel na merong Kristo, merong way sa buhay. Kasi sila po ay may kaligtasan na ibinigay na ng Diyos sa buhay. Okay? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Okay? Sige. Next slide. Okay, John 6:63, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Okay? So, ang Espiritu, ang siya nagbibigay buhay. At the Spirit of God, at ang Spirit of God and our Spirit, ang Spirit ng Diyos at ang Spirit ng ay they join together. They're one. Okay? Kaya tayo po ay may buhay. At ang buhay natin ay ang Espiritu natin na galing sa Espiritu ng Diyos. That's our life. Kaya yan ka, mga kapatid, sa iyong buhay. Kaya lubos nating makilala sa ating mga buhay kung sino tayo. At tunay na kapag nakilala natin lubusan, pwedeng inahin mo, lubusan sa ating mga buhay, ay tunay na nandoon ang kanyang kapahayagan ay marinig natin sa ating mabuhay. At ang kasalita niya ay buhay at nagbibigay buhay. Kaya, kapatid, maliwanagan natin yan. Next slide, please. Okay, Deuteronomy 8:3, ibinabaan niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos ay binigyan niya kayo ng mana. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging ang inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Okay. So yung pong Matthew 4:4 at saka Luke 4:4 na hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay at kundi bawat salita na nabubuhay sa video, galing po yan sa Deuteronomy chapter 8, verse chapter 8, verse 3. Kaya lahat ng mga sinabi na, halos karamihan, sinabi na Jesus, ay galing sa kasulatan. Sabi nga po ating binasa. It is written. Saan nakasulat? Ito yung nasa Deuteronomy 8:3. Okay? Kaya importante po lahat ng salita ng Diyos, the Old and New. Kaya dito po, makita natin, anong dahilan? Kung bakit nasabi ng Panginoong Jesus sa Diablo at dito ay nagbibigay ng liwanag kung bakit nasabi yun. Kasi po, kaya ito ay nangyari kasi po ang mga Israelita ay matigas sa ulo. Sila po ay complain. Kaya ginutom sila ng Diyos para makita nila na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kapatid, ang buhay natin mula sa Espiritu at sa magitan ng salita ng Diyos, ay nonoris ang ating Espiritu. Perfect na yan. Wala kang kailangan. Pero kailangan itong ma-activate. Ma-activate na
ma-release kung sino tayo in the Spirit. Parang isang muscle. No? Ako po ay nag-exercise. Nag-PT ako. Kung di ako nag-exercise, wala akong dumbbells, ang aking pong braso ay lilit ang lilit. Kahit may muscle yan. Kasi po, hindi po na lalabas ang potensyal. Kaya ganun po. Tayo po'y kumprekto. Parang muscles ko, perfecto lang kailangan. Pero kailangan itong ma-enhance. Kaya ang mga iba, malaking atawan. Macho. Ako macho noon. Ngayon, medyo konti lang. Macho yan. Okay, kaya nabigani siya. Kasi nakain ako. Ngayon, nakakadyon na konti. So, why? Because dati ako yung nag-exercise sa workout. Pero sabi nga, kapag tungat na, ay nag-tutorate na. Pero kapag ito yung na-enhance, ikaw pa rin ay meron pong muscles ay pwede mong enhance ito. Kahit ito ay medyo nag-tutorate sa ating mga buhay, sa ating mga pisikal. Amen? Kaya kapatid, pinakita ng Diyos na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nung tao ay sabihin ng Diyos. Kaya pinakita ng Diyos na sila po ay hindi lang nabubuhay doon sa kailangan tinapay, kundi sa bawat salita. Kapag nakikinig sila sa mga ay makikita nila na importante ang manoris, makarinig na kung sino ang Diyos sa lambuhay. At yun ang bibigyan ng confidence. Lakas ng loob sa ating mga. Kaya kahit ikaw ay healthy, puno ng pera, puno ng lahat, kapag ang isip mo ay puro takot, puro negative, at tunay na ito ay nagiging walang kwenta. Kaya marami mga tao na gumagawa sila ng parang para lumigaya. No? Pero ang kaligayahan natin, ang kasiyahan natin ay ang Diyos at ang mga bagay dito ay ito po ay nagagamit lamang yan para sa ating pisika. Kaya nabubuhay ang tao dahil sa kanyang espiritu at ang tinapay at ang pagkain, ang pera ay kailangan na ng katawan niya. Kaya tayo meron yan kasi nabubuhay tayo. Kung patay ka na, kahit may pagkain ka, may pera ka, wala rin. Pero dahil buhay ka, kaya kailangan mo lang, kaya nagagamit yan sa iyong buhay. Hindi para mabuhay, kundi dahil ikaw ay buhay na, kaya ikaw ngayon ay may perang kailangan sa katawan na ito sa iyong buhay. Amen? Kaya yun po, kapatid. Kasi basahin na lang. Okay, 2 Peter 1:19, dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinabi nila dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Medyo ikutan ito. May dami nakastay sa akin. Okay? So, nalibig na ng konti. Okay? So, iiko mo, huwag mo nalasin, iiko lang. Salamat, Januel. Asawa po niyan si Pem. Okay? Okay? Sabi ni Panginoon, tunay na, sabi ni Peter, pati natin na 16 at saka verse 17. Verse 18. Tingnan natin yun. Ang si Peter po ay isa sa iyang disciples. Okay? At narinig nila ang tino ng Diyos sa panlabas. Dahil sila nasa Gethsemane. Okay? Nasa Gethsemane. Ay sabi ng Diyos Ama sa anak, this is my son, whom will I please. Ito ang aking anak, kung saan ako'y nalulugod sa kanya. Ayan po, narinig po nila, audible, sa lang tenga. Narinig nila talaga, no? Sa lang buhay. Pero sabi ni Peter, lalong tumibay, naging mas matibay, mas sure,
ang mga nakasulat, prophecy ng mga propeta. Dahil nagkaroon ng katotohanan ang mga sinabi nila. Kaya ang mga bagay nito ay matibay at ito ay sure, hindi kakaya po ng panlabas, ay ito ay kumisan ay ang sarili mong kalooban, ang sariling kalooban o sariling kakayahan na nakala mo ay Panginoon, pero hindi pala. Kaya mga tagalog po ay sinasabi na yung bang pabago-bago. No? Pero kapag ngayon, tayo Christians, at tayo born again na, at ang salita niya, Diyos, ang ating pong binibigyan na atensyon sa ating buhay, binibigyan ng panahon sa ating buhay, mas malinaw sa atin. Kaya, ang ating ngayong pagdinig sa Panginoon, hindi pa sa palabas. Hindi palabas ang tinig ng Diyos, kundi ito'y mula sa loob, from inside to outside. Because the Spirit of God, ang Spirit ng Diyos ay kumakausap sa ating Espiritu. Kaya ang pag-uusap ng Diyos ay hindi palabas, kundi ito'y paloob. Okay? Iba na ngayon na tayo ay nasa Old Testament dahil meron tayong born again experience. Pero ang Old Testament ay wala silang born again experience. Pero they are saved by faith sa magitan ng believing that they will come, that they will come in Christ. Pero yung born again experience, hindi nila nasa. But they are saved. Like Abraham, he became righteous. No? David, hindi namatay si Kristo. Pero sila righteous because naniwala sila sa darating Kristo na mamamatay doon sa krus sa pasan lang. Okay po? Hello? Okay? So, sundin nyo at ang halaga po niya, review niya. No? Review nyo. Na tunay na, mas sure. Kaya sabi ng Jeremiah 29, verse 11, hanggang 13. Sige. Next slide. Sila sabi, ito lang. Ephesians 4:18. Sige. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga espiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Yeah. Why? Because by nadilim. Kasi hindi na nagbibigay ng atensyon sa Word of God. Nagbibigay tayo ng atensyon sa labas. Kapag nakita natin na magandang opportunity, magandang trabaho, magandang business, magandang abroad, ang basyan natin yung palabas, hindi ang ating maloob. Kaya nagdilim, nawalay sa tunay na buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ibig sabihin na siya po hindi na born again, kundi siya namumuhay ngayon. Siya ngayon ay namumuhay sa mga bagay na karnal, sa mga bagay na palabas, at hindi sa mga bagay na kalagayan niya sa iyong buhay bilang siya po ay anak ng Diyos. At hindi siya nabubuhay sa Espiritu. He live by flesh and not by faith. Sabi ng 2 Corinthians 5:7. No? Siya nabubuhay sa panlabas at sa mga nakikita, sa mga temporary. Pero ang taong ngayon na tayo nabubuhay sa Espiritu at kailangan ng kasalita ng Diyos. Kaya sabi ng Jeremiah 29:11-13, na kung saan alam natin lahat to, 29:11, alam niya ang plano natin. Alam niya ang plano niya sa ating mabuhay. For I know the plans for you. Plans to prosper you. Alam ng Diyos kung anong plano niya sa'yo, kundi pasaganahin ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Not evil. Hindi masama ang plano ng Diyos, kundi ito ay pamabuti. You have a bright future. Sabi po ng Jeremiah 29:11. You have a bright future in your life. So nandoon na ang iyong Panginoon ay meron kang magandang kinabukasan sa Kanya. Subalit, sabi ng 13, doon natin 13, ay verse 13,
kailangan mo siyang seek. And if you seek Him, you will find Him. And with all your heart. So, alam mo, may plano ng Diyos sa'yo. We have a bright future. Pero kailangan natin tignan na kailangan natin salaksikin ang Diyos. Parang sinabi ko na muscle. Okay? Kailangan mo itong ma-activate, ma-enhance sa iyong buhay. Ma-influence, malubas sa kanyang potensya. So yun po, na kung saan po, kailangan natin isik and surely that you will find. And subalit, hindi you dapat with all your heart. With all your heart. Hello? Kaya nandoon na sabi nga ni Verso sa Proverbs chapter 4, incline your ears. Paano mo incline? Kaganon mo? Hindi, yung puso. Kaya napasabi ko niya, umpisan, umuulan. Kapag natutulog ka, hindi mo alam na umuulan. Umpisan, ako po na, no? So, ibig sabihin, may nangyari, hindi ka pala aware. Ikaw ay tulog. So, kumpisang ganoon po ang nangyari. Kasi po, hindi natin nabibigyan ng atensyon, hindi natin binibigyan ng panahon, ang pagkinig, kaganito, ang G, at ganoon din po sa ating buong pangaraw ng buhay. Na kung saan, lagi tayong mag-meditate. Prayer is a meditation. Okay? When you meditate, you are already praying. Okay? So napakalaga po na tayo po ay patuloy na magbigay natin siyang panahon. Huwag natin pong itong pahapyawin lang. Kailangan with all your heart. Nandun yung puso, yung isip kahalaga ng mga salaang Diyos sa iyong buhay. Because you know the value of the Word of God. This is the nourishment of your soul and spirit sa iyong buhay. Soul and spirit. Kaya meditate the Word of God day and night. Kaya when you meditate the Word of God, ang iyong kalwa, di mo kain ng kalwa. Di mo pwede ng espiritu, ng pagkain, kahit gano'ng kasarap. Walang magagawa yan. Kaya walang magagawa ang tao. Kasi nabasa natin rin. Walang magagawa ang tao, pero hindi ka bigyan ng buhay. O kahit maraming pagkain, maraming exercise, hindi ka bibigyan ng buhay yan. Kaya kung kailangan ng exercise, pagkain, kasi ikaw ay buhay. Hello? Dahil ikaw ay buhay. Pero kapatid, hindi napapakain, hindi nabibigay ng buhay sa'yo. Ang mga bahay na yun, kundi ang nagbibigay sa'yo ng buhay, ang kanyang mga salita. Amen? Ang kanyang mga salita. Hallelujah. Yan po, kapatid ikaw nag-iisa. At maraming gumulo sa isip mo. At hindi mo alam decision mo. Na-stress ka. Di mo lang kung ano kakainin mo. Ako lang kung ano kakainin ko. No? Kasi gagabayan na Diyos. Kaya huwag isipin niyo, sabi ng mga chota prosik. Kasi nandyan ang gabay ng Diyos sa iyong buhay. Kaya po, ang hearing ay gabay din. Ang hearing ay revelation din. Yan ang ibig sabihin. Yan po na-explain ni Sir Roy. At yung pong sinabi ni Sir Roy, overview. Hindi po yan detalyado, kundi po yung pangkalatan ng mga message natin. Kaya po importante ang bawat message every Sunday sa ating buhay. Palakpan natin pa naman. Hallelujah! Kaya huwag natin ayaan na magdilim ang ating isip at mawalay tayo sa tunay na buhay na ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sama-sama po tayo. Tulong-tulong, sabi ko, ay po. Kaya po nandito mga nangaral, ginagawa nila ang sharing, no? Para sa ganun po, ay tayong lahat, even mga nasi-share, ay nauronoris sa salita ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, sige, next slide. Okay, sige. Point number 2, they have an intimate relationship with the Lord. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan
at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Okay. So, sige, first slide, yung unang slide. Kilala niya, no? Kilala mo ito ba? Ang boss niya. Sige, next slide, please. Next slide. Kilala niya. At tinatawag sila, no? Sa kanilang pangalan. Sabi ng Luke, alam niya, bilang ng yung buhok. Kahit konti yung buko, alam niya. Kahit marami mo, alam pa rin niya. No? Alam pa rin niya ang bilang ng yung buhok. Kaya ganun ka-intimate ang Diyos sa ating buhay. We have an intimate relationship. Close tayo sa Kanya. Hindi siya malayo. Kundi natin ito sa ating mga puso. Kaya when we pray, we are like this. Tayo nakayuko. Kapag tayo nag-pray, sa tayo mabuhay. Amen? Hello? Kaya, sabi ng Psalm 110, excuse me po. Psalm 13, verse 17. Tayo po'y nilikha ng Diyos sa ating mabuhay. At hinugis habang tayo nandoon sa pupunan ng ating mga anak. Sa ating mga magulang. So, ang Diyos, ang siyang ating, wait. So, siyang nagugis. No? Habang tayo nasa sa puno ng ating mga anak, sa ating mga magulang. Ang naroon, na kung saan, pagtuwi ko. Diyos kasi yung Diyos. Kapag tayo na sa puno ng ating mga magulang, ay alam na ng Diyos kung siya nahugis. Kaya kilala niya. Kaya verse 14, sabi niya, ako po'y nagbuburi sa iyo. At kamanga-manga ang iyong paano mo lika. So, ang tao ay talagang kilala ng Diyos. Hindi pa sila napanak. Kilala na. At kung ano direksyon ng buhay. May plano ng Diyos. Alam nila. No? Kung ano ang magiging kalagayan na. Kaya, we are intimate with God. God's close to you. Malapit ang Diyos sa iyo. Huwag sabihin malayo siya. Ano man mangyari? Nung tayo makasalanan pa, ay namatay na siya. So, di ka pinabayan nung kasalanan ka pa. Ngayon pa kaya, hindi ka wala ang Diyos. Kaya ikaw, you are secured. You are blessed. Because God's always with you. He will never leave you, nor forsake you. Okay? Kaya, ang mabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Amen? Kaya, sige po, nasa this. Ngunit hindi nila susundin ang iba, sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan, dahil hindi nila kilala ang boses nito. Okay. So, sinakasal, next verse please. Kaya ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sige, tunay na kapag hindi nila kilala ang boses, lumalayo sila. No? Hindi nila ito pinapakinggan. Yun po tayo. Yun po kalagayan natin. At eventually, kung hindi pa yan ang kalagayan natin, ay patuloy natin enhance. Enhance yung para natin, patuloy natin itong activate na ang tininig Diyos na nasa atin, 24/7,
ay laging nagsasalita, ay patuloy natin marinig sa ating mga buhay. Ano man ang ating ginagawa, araw-araw, ang Diyos ay kasama natin sa ating mga buhay. Kaya siya ang ubas, siyang puno ng ubas. At tayo ang nanatili sa akin. So mga kapatid, kailangan tayo manatili sa Kanya. Ibig sabihin ng manatili, yung ba nag-aaten, nagbabasta ng ba? Hindi po. Kailangan po yan. Pero yan po ay bahagi na tayo po ay naging nanatili sa Kanya. We are abiding, dwelling in His presence. Nag-dwell sa Kanyang mga salita. Tayo babad. Nag-soak tayo. Soak parang tayo foam. Na kapag ang foam ay inanong sa tubig, ito'y mabubuno ng tubig. Dahil na-soak siya. So, ganun po tayo. Na-soak po tayo ng salita ng Diyos. Puno-puno ang ating mga puso. At kapag yan ay punong-puno, punong-puno ito ng pasasalamat sa Panginoon at sa mga tao. Appreciation sa mga tao. Hallelujah. Kaya kapatid, siya punang ubas at tayo mga sanga. Ang sanga ay laging nanatili doon sa puno. Kapag ito'y nawala, hindi ibig sabihin na ikaw ay dear Christian, kundi ikaw ay para nabagin natin kanina Ephesians 4:18 na nagdidilim at nawawalay sa tunay na buhay na binigyan ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan po, kapatid. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay natin. Tayo manatili. Ibig sabihin, nakikinig ka ngayon at bukas, hindi na mamaya. Hindi ka na magbasa ng Bible. Nagatin naman ako kanina. No. Meditate. Read it. Give attention to my words. Sabi ng awit natin, ang salita mo, ang salita mo ay kapangahawakan ko. No? At tunay na panghawakan natin sa ating buhay araw-araw. Ang salita niya. Ang mga pangako niya sa ating mga buhay. Siya. Next slide. Okay, conclusion. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Next slide. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa sapagkat ang ganitong tagabantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Amen. Hallelujah. Okay, last verse yan, eh? Okay, ada ko na. Okay. So, tunay na ang ating Panginoon ay handa niya ibigay ang buhay at binigyan niya ang buhay para sa atin. Binigyan niya. Inialay niya kanyang buhay sa iyo. Bago makasalanan ka pa, Romans 8:2, makasalanan ka pa, inamatay na. Ano pa ang hindi kaya ibigay ng Diyos sa iyong buhay? Kaya kapatid, Romans 8:2, yan po sinasabi. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. And ang buhay niya ay napakalaga. At ako saan ito yung buhay niya ay lahat-lahat ay binigay siya para sa atin. Kanya inialay niya ang buhay para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Dahil alam niya na tayo walay, alam niya na tayo patay, pero binigay niya ang kanyang buhay para sa kanon. Magkaroon ng buhay na ganap at buhay na kasisya. Yan po ang kalagayan natin ngayon. Bilang tumanggap kay Kristo, bilang tupa, ang buhay ni Kristo ay nasa ating mga buhay. Kaya, pag ito ay patuloy na manahan sa magandang biyaya, sa biyaya ng Diyos, sa kasaganaan, sa kayamanan, prosperity, abundance, sa kanyang kasaganaan,
sa kanyang kayamanan, sa kanyang kalusugan, sa kanyang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Doon tayo patuloy na mag-dwell. I am this. Ako ito. Ako ito. I am victorious. I am not a victim, kundi ako'y victorious. Ako'y may kapayapaan. Kayo'y nag-uwilman, may kapayapaan ka sa iyong buhay. Kapag nagulang ka, hindi ako ito. Ako ay may kapayapaan ako. Nalulungkot ka, hindi ako ito. Ako'y may kagala, ako'y magalak. Dahil ang Espiritu ay hindi nagbabago. Laging malaki yan. No? At ikaw ay may pag-ibig. Merong mga, di ka nagmamahal, di mo nararamdaman pagmamahal ng iba. Kapatid, ikaw ay puno ng pagmamahal. Dahil yung pagmamahal ng Diyos. At when you feel that love, marasa mo ang pag-ibig ng Diyos, ay kaya mo magmahal sa mga tao hindi na kabig-ibig. Kaya labuhan natin, as I love you. Hindi na sinabing, magmahal lang kayo. No, kasi kaya mo mahalan. Kasi minahal ka niya sa iyong buhay. Kaya kapag ikaw hindi puno ng pag-ibig, ikaw maghatol sa mga tao. Paghatol tayo. Yan po'y naranasan ko. No? Marami nakikita masama. Mali ang ginagawa nila. Pero kapag ikaw nag-pray sa Panginoon, alam ko, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kagalakan na sa buhay, at ang iyong buhay, inialay mo pa lang. You create an atmosphere. Ikaw ay lilikha ng madang authority at pwede silang maranasan nila. Nasa lang pa siya, maranasan ang pag-ibig nila sa buhay. Because you create a new bagong atmosphere, bagong parang kalawakan, ililinis mo. No? Kapaligiran sa buhay. Okay? Kaya sabi nga ng Okay, 2 Corinthians 4:18. Lumundag lang po ito kanina kaya nag-jump. Kaya hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Okay. So, nakita lang, tayo di na natin pinapahalagaan ang bagay na nakikita ng mundo. Kundi ang pinapahalagaan natin ay ang mga bagay na hindi nakikita. So things that are temporary, hindi na tayo ngayon nakapokus doon. At hindi tayo ngayon nakapokus sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi nakikita lang ng mata. Hindi naramdaman. Pero nakita yan in the spirit. Nakita yan in the spirit. That you are prosperous. You are great, you are full of grace, full of prosperity, full of abundance in your life. Kaya kapatid, doon tayo mag-dwell sa ating mga buhay. Kung sino tayo kay Kristo. Kaya sama-sama tayo na tayo po'y lumakad sa Espiritu at totohanan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Yan po. Kaya stop dwelling on problem, lack, fear, kawalan, takot, alalahanin, kamatayan, kadiliman, darkness, distraction, panganib, karamdaman, depression, poverty, and defeat. No? You are not a victim. Huwag tayo magdwell. Pastor, talaga natatakot. Pastor, may bulot ka. Yes, reality yan. May kakulang ka, yes. But dwell in you are. Di kayo yan. Yan ay flesh mo yan. Mundo yan. Pero kapatid,
Ikaw'y puno ng kasaganaan, puno ng prosperity sa iyong buhay. Pastor, wala man di ko nakita. Kaya nga nagbiol tayo sa mga bagay na hindi nakita. Then eventually, patuloy natin itong seek sa ating mga buhay. It will become a real, parang muscle yan, sabi ko. Di naman nagbabel ka, di ko na malaki, katawan ko. Dalawa, best. Hindi, kundi consistent dapat. Consistent. Tuloy-tuloy. And then, you will see that there's a progress sa iyong buhay. Kaya may tanong, nagbabasa naman ng Bible. Ang Bible ay napakalaga sa ating buhay. Pero sabi na, patuloy mo lang. Patuloy ka. Sometimes your flesh is weak, but your spirit is willing. Sa iyong buhay. Kaya patuloy na tayo. Walang tinatapan tayo na antok. But when you read and meditate the Word of God, hallelujah, it will blesses you. It nourishes you. And kapag lumakas ang Espiritu, susunod ang katawan. Hindi ibig sabihin, lumakas ang katawan, susunod ang Espiritu. No. It will never happen. Hindi nagagawa ng tao para bigyan ka ng buhay, bigyan ka ng sigla. Kundi ang Espiritu ay mabubuhay siya, bibigyan ng sigla sa Panginoon sa radyo. At kapag yan ay bibigyan ng sigla, ang katawan mo mahina, ang katawan mo may sakit, yan po ay gagaling at mapapalakas sa iyong buhay. Hallelujah! Palakpan natin, Panginoon. Hallelujah! Napakaganda at napakaliwanag ng salita niyo. At ang conclusion ay nauna. Tunay na ibigay niya kayong buhay. At yung talagang bayaran. No? Kapag binigyan natin ang mundo, ang pera, ang anumang mga opinion ng tao at ang ating sariling kaya, it will not last. Ito yung mawawala. Kaya ang isang bayaran, kaya ang diablo ay isang bayaran na kusan. Hindi ito kailanman magnanatili sa kanumang kasinungulingan, anumang pangako niya na kusan magandang buhay, ito kaligayahan. Hindi po. Yan po ay pasamantalang. Akala natin, sabi ng Samuel, Proverbs, akala natin patag na kadaan, magandang daan, pero ito pala ay kakabamangan sa ating mga buhay. Kaya, purihin pa kaya magandang umaga sa inyo. My sheep hears my voice. At ma-recognize natin ang tinig ng Diyos, araw-araw natin mga voice. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah, tagumpay. Jesus. Mabuhay si Jesus sa ating mga puso. Hallelujah, my darling. Para sa ating kausap. Amen. Napakatindi po ng mensahe ng Diyos ngayong umagang please? ito. Amen po ba? Okay, so kung may time po kayo, ulitin po ninyo sa ating mga recorded video natin. Napakahalaga po ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. At patuloy na magnasa po tayo na tayong lahat, marinig po natin ang tinig ng Diyos. Naririnig na natin pero ma-recognize natin ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin yung sinabi ni Pastor kanina. Sa ating espiritu, ganap na tayo. Tandaan po natin yon. Okay? Pero kailangang lumabas kung ano yung nasa espiritu natin. At paano po lalabas yan? Through the Holy Spirit na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung tatlong yan, kailangan naunawaan po natin yung relationship nila. The Holy Spirit, our spirit, the Word of God. No? Kasi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sabi nga po ni Pastor, anuman po yung panlabas na nangyayari sa buhay po natin, halimbawa, pinagpala tayo o meron tayong magandang buhay, yan po ay bunga lamang. Pero ang totoong buhay ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya po ulit-ulit natin sinasabi, hindi lamang sa pagkain o sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po yung lagi nating kilalanin sa buhay po natin, ang salita
ng Diyos. Kasi yun ang tunay na nagbibigay buhay. Kung sa kasalukuyan, meron ka ng lahat, sinasabi mo, may buhay naman ako, kasi nakakarating ako sa ibang lugar, nabibili ko ang gusto kong bilhin, nakakain ko ang gusto kong kainin. Kapatid, hindi po yan ang tunay na buhay. No? When it comes to God, the true life, ayon pong salita niya na nagbibigay buhay. Si Kristo na nagbibigay buhay. Okay? Yung pong sinabi ko kanina, mga bunga lamang po yan. Hindi po pangit yan, maganda yan, pero mga bunga lamang po ng ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya ginagamit niyang metaphor, shepherd at saka sheep. Diba? Kaugnayan ng pastol sa tupa. Child and father, kaugnayan ng ama sa anak. Friend to friend, kaugnayan ng kaibigan sa kaibigan. O diba? Napakalapit. Kasi gusto ng Diyos na maranasan natin talaga siya sa buhay natin. At maranasan natin bawat pangako niya na sinasabi sa kanyang salita ay yun po ay manggagaling sa patuloy nating pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po ang gusto niya, nais niya. Maranasan natin ang bawat sinasabi ng kanyang salita. Kaya po tayong lahat ay tumayo. Sige po. Awitin. Awitin po natin minsan pa, salita mo. Lord God. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat sa salita mo, Diyos. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sige po, tayong lahat, umawit tayo. Let this be our prayer. Yes, oh God. Lord God, salamat po, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong pangungusap sa amin ngayong umagang ito. Alam ko po, ang bawat isa sa amin, narinig po namin ang iyong tinig. At narinig po namin kung ano ang gusto mo, Panginoon, na mangyari sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na gumagabay sa amin. Tunay nga, Lord, gusto mo na maranasan po namin ang bawat pangako mo na nakasaad sa iyong salita. Ang bawat salita mo, Panginoon, na nagbibigay buhay ay amin pong maranasan. Gusto mo na maranasan namin ang buhay, Panginoon, na kaloob, tanging kaloob ninyo. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong ginamit sa aming minamahal na pastor. Nakikita po namin kung paano ka nagpapahayag sa Kanya, Panginoon. Kung paano ka nangungusap sa Kanya.
upang maibahagi naman niya ito sa aming lahat. At nawa maging sensitibo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa iyong banal na Espiritu, sa iyong pangungusap, Panginoon, sa aming mga puso. Maging sensitibo kami at tunay na ma-recognize namin, makilala namin ang iyong boses. Ang iyong pangungusap sa puso po namin, Lord. Marinig po namin, Lord God. Nandito ka sa puso namin. Nangungusap lagi, O Diyos. Naway matuto po kami, Panginoon, na makilala ang tinig mo sa aming buhay. Sa kabila ng lahat ng tinig, sa paligid po namin, tinig ng mundo, tinig ng sarili namin, Panginoon, mangibabaw, O Diyos. Maging malinaw, Panginoon. Maging malakas, Panginoon, ang tinig mo sa aming mga buhay, ang tinig mo sa aming mga puso. Salamat po ngayong umagang ito sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak. Alam ko, patuloy na pagpapala, pagkalinga, Lord God, ang iyong biyaya at pag-ibig ay patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin. Salamat po ngayong umagang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. God bless po, see you